Hallelujah. Praise God. Unlimited access to an open heaven is Jesus Christ, the great high priest. Amen po ba? Unlimited access. Sabihin mo nga, J-E-S-U-S. Yan ang password. Alam mo ba sa access, mahalaga password? Kanina, ilang beses silang lumalapit sa akin kasi hindi nila mabuksan yung aking iPad. Sino lang nakakaalam ng password? Ako. Akala ko dati, ang password lang ay yung bibigay mo lang yung number. Alam mo ba, may latest ngayon, ang password, mukha mo. Pag hindi, ilalapit mo pa. Mama, closer, pamira. Ma, closer, ayaw mag-open. Bakit nagkaganon? Umupo na daw kayo. Salamat po. Ha? Unlimited access si Jesus. Wala nang iba. Amen po. Ngayon, kilanlin natin, sino ba si Jesus? Alam mo, maraming mga tao, kilala lang si Jesus sa pangalan, kilala lang si Jesus sa balita, pero hindi nila naiintindihan ano ba ang nakapaloob kay Jesus. Gusto niyang malaman anong nakapaloob kay Jesus? Ha? Hindi kayo sumasagot. Inaantok ba kayo? Saan ba kayo lahat nang galing? Uy, may himala ako nakikita. May naglalakad sa gitna. Ano bang pangalan ito? Si Tintin. Welcome home. Amen. Okay. Sabihin mo sa katabi mo, sasagot ka. Participate. Amen? Pag nagpa-participate tayo sa ginagawa ng Panginoon, sama-sama tayo magbubuo dito. Si Jesus. Sino ba si Jesus? Bakit siya ba yung unlimited access? Kailangan makilala natin ang unlimited access to an open heaven. Maraming tao gusto ng open heaven pero hindi nakatapat sa heaven. Akala nila ang open heaven yung sky. Wrong. Ang open heaven hindi sky. Ang open heaven pag si Jesus ay nasa sa iyo. Amen po ba? So, ang unlimited access, number 1, ang ibig sabihin si Jesus, He is the Almighty One. Sabi ng Revelation chapter 1 verse 8, Almighty One, who is, and who was, and who is to come. Amen? Palakpakan natin si Jesus. Uwian na. Parang pagod na kayo kasi simula pa lang natin. Malakas na palakpak. Mas malakas pa dyan. Sino sa inyo dito yung sumasama sa 24/7 na intercession tumayo? Lahat ng sumasama sa 24/7 na panalangin. Yan. Dahil kayong lahat ay sumasama sa 24/7, sabihin mo sa mga hindi nakatayo, sumama sila. Rekrutin ninyo sila. Sabihin ninyo, ang sarap manalangin. Amen? Sabihin ninyo, sumama na tayo, sama-sama tayo sa 24/7. Oh, may nakuha na kayo? May naakay na kayo? May na-recruit na kayo? Sabihin ninyo, huwag kayong tutulog-tulog. Ang sarap manalangin na. Salamat, pwede na kayong umupo. Diba? Madaling mahuli, hindi sumasama sa 24/7. Alam mo, natutuwa ako kay Jackie kasi siya, nagtatrabaho yung break time niya sa, sa online, ano ba yung trabaho mo, anak? Yung overnight na trabaho. BPO. Ang alam ko overnight kasi manugang ko overnight. Ang bihirang trabaho yung overnight na trabaho. Si Carl, laging kasama yan. Lahat ng nagtatrabaho ng BPO, napansin ko sumasama sa 24/7. Yung iba, kahit na hindi nakikita yung mga mukha nila, nandun sila nakikinig. Kaya napansin nyo ba si Carl kanina, puspos na puspos? Nakababad yun sa 24/7 eh. Si Carl ulit mag-worship lead sa linggo. Ang galing niya eh, oh. Tignan mo, pumalakpak, iilan lang din pumapalakpak. Alam mo ba si Carl, dumaan yan sa landas ng pagdurusa sa akin? 7 years na singkad si Carl. Ang tagal niyang liligawan ng anak ko, dadaan sa bintana, ang lahat dinaanan ni Carl, kaya lahat ng aking lupit, hagupit, bagsik,
Banat, binat, bunot, bakbak, dinanan ni Carl. Pero tignan mo naman, no? Nagtagumpay siya. Nabigyan niya tuloy kami ng Zechariah. Oh. Huwag kayong natatakot sa mga crossroads. Alam mo, kaya siya nagtagumpay. Maraming mga konsentidor, mga alalay. Nangunguna na si Kuyang Marlon. Si Kuyang Marlon, kaya kasalukuyan ng pandemic, si Kuyang Marlon, halika na, dalhin na kita sa Isabela. Nandun kami sa Santa Ana, Cagayan, dulong-dulo. Dinala ni Kuyang hanggang sa Santa Ana, Cagayan. Total naman, nakita ko, genuine, pure, sincere ka sa pagmamahal ko sa pamangkin ko, ako na ang magdadala sa iyo. Pag ang bunso't panganay ay nagkasundo, sila ni Pastora Maricel, si Kuya Marlon nagkasundo, dinala. At ako'y hinarap. Tignan mo, ang tindi ng hindi high priest ni Carl yun, mga judge. Nakakatakot, sabi ni attorney, pag di daw nagbayad ng ikapo, may staffa. Iba talaga pagka-abogado ang nag-exhort. Alam mo, magaganda yung ibang nag-exhort. Wala kang kaso Kanina, nandun ako, nakikinig. Sabi ni Hadasa, Mama, wala ka ng oras na kasi didiretso kami sa Golden Birthday sa Nueva Ecija. Kaya sabi niya, umupo ka na dyan. Habang ako nagre-review ng topic ko, nakikinig ako kay attorney. Sabi ba naman pag hindi ninyo ibinigay para sa Panginoon, para kayo, may kasa kayong staffa. Nakakatakot. Ha? May wrath of God pa. Matindi yun. Hindi ka pa makikinig nun? Hello? The unlimited access. Marami sa atin ay gusto ng unlimited access. Pero iba naman ang ginagawa. It won't work. Nandito kayo, nakikinig kayo. Alam niyo ang susi? Nakinig ka. Pag uwi mo, isa buhay mo. Hindi nakinig ka rito, iniwanan mo kung anong inarinig. It won't work. Faith without action is dead. It's a dead thing. What we are giving you is a fresh revelation, but umuwi ka ng dead thing. Hello? Alam mo ba ang lahat ng kinakain na natin na dead thing, hindi nagpapasariwa sa buhay natin? Ang salita ng Diyos lamang ang makapagpapasariwa sa atin. Ito'y laging sariwa bawat umaga. Isipin mo kanina, yung magpapabaptize, gusto kong maalis yung aking pagmumura. Ibig sabihin, kasama niya na yung inilubog. Bakit mahalaga ang mga witnesses? Kasi yung mga witnesses, kaya napakahalaga na may pamilya ka na nagwi-witness, yun ang magre-remind sa'yo, hindi ba inilibing mo na yan, ba't mo binubuhay uli? Di ba pinatawad na ni Jesus yan, ba't mo binubuhay uli? Kaya congratulations doon sa mga kabataan kanina. Amen po ba? Yung batang nakasalamin, yung nahuling nagsasalita, naririnig ko doon Hindi ko nakita ang mukha niya. Nakita ko sa spirit ko. Bigla itong batang ito magiging evangelist. Magdadala ng 10, 100, 1,000. Hindi ko alam kung sino yung kabataan na yon. Grabe yung kabataan na yon. Ang tindi ng apoy sa kanya. At nakita ko yung kabataan na yon, maliit siya Alam mo, ang nakita ko sa kanya, kahapon ko pa siya pinagmamasdan dito sa youth service. Napansin ko sa kanya, alam niyo po ba, maraming nauna dito, malalampasan niya. Hello? Maraming nauna dito, malalampasan niya. Soul winner yung batang iyon. Unlimited access. Ito, unlimited access, yung sumunod. Limited access, disobedience. At alam niyo ba, may tinatawag na access denied? Tanungin mo sa katabi mo, alam mo ba may access denied? Alam mo ang access denied, si Satanas. Unlimited, wrong password. Unlimited access, disobedience. Because of sin. Access denied. Nakakatakot yun. Don't disconnect yourself. Hello? Si Jesus, we must know who this Jesus is. He is the Almighty One, who is and was, who was and is to come. Revelation chapter 1, verse 8. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Diyos sa kasalukuyan, Diyos ng nakaraan, at siyang Diyos na darating. Revelation 22:13. He is the Almighty One. He is the Alpha and the Omega. Sabi ng 1 John chapter 2 verse 1, My dear children, I write this to you so that you will not sin. But if anybody does sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous one. Si Jesus, He is our advocate.
He is the author. He is the author and perfecter of our faith. Kaya He is the access, unlimited access. You have to know who Jesus is. Hebrews chapter 12 verse 2, fixing our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy set before Him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. I-print nyo to, ibigyan nyo lahat ng kopya, ang lahat ng mga nandirito. Alam mo, i-xerox nyo, kailangan nating makilala sino si Jesus. I-memorize natin ito, itanim ng malalim sa puso, sa isip natin. Sino ba itong tinanggap natin? Kailangan tayong ma-inlove sa Kanya kasi pag na-inlove tayo sa Kanya, paglilingkuran natin siya. Alam mo ba si Jesus, He has the authority. All authority in heaven and on earth has been given to me. Wow! Lahat ng authority na kay Jesus. Kaya He is the access. He is the bread of life. I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty. Yung pagkain na kinakain natin mapapanis, pero yung pagkain ibinibigay niya sa atin, hindi mapapanis, hindi maluluma. Ito'y laging sariwa. Sabihin mo sa katabi mo, ito'y laging sariwa. Ito'y laging sariwa bawat umaga. Amen. Hindi siya napapanis. At ang sabi pa niya si Jesus, pag ikaw ay nauuhaw, hallelujah, bibigyan ka niya ng tubig. At yung tubig na ipapainom sa iyo, hindi ka na muling mauuhaw pa. Huwag nating i-take for granted si Jesus. He is the beloved Son of God. Jesus is the beloved Son of God. Matthew 3:17, and behold, a voice from heaven said, "This is my beloved Son, with whom I am well pleased." Lubos kong kinalulugdan. Si Jesus ay lubos na kinalulugdan ng Amang nasa langit. He is the chief cornerstone. Psalms 1:8-22, the stone which the builders rejected has become the chief cornerstone. Alam mo, kagabi, nung isang araw pa ako pinagdinilayan kita hanggang kagabi, kaninang madaling araw, biglang ipinaalala sa akin ng Panginoon ito. Maraming mga tao, ginagamit ito, ipinapadala itong mga message kung kani-kanino, pero hindi lubos na binabasa, hindi lubos na iniintindi, hindi lubos na inuunawa. Ang pagkakaunawa kay Jesus, magsimba lang ako, tapos na. Magbayad lang ako ng ikapo, tapos na. Pero pagkatapos nun, ano ang kasunod? Pag nakilala mo to, si Jesus, alam mo ba si Jesus, pag ikaw ay may kasalanan, tutulungan kanyang makalaya? 1 Thessalonians chapter 1, verse 10, and to wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead, Jesus who deliver us from the wrath to come. Merong matindi, nakakahindik, nakakatakot. Alam mo ba yung wrath? Kakatakot yun. Yung takot mo lang sa palo ng nanay mo, disiplina ng tatay mo, takot na takot ka na. Alam mo ba, anak, may mas nakakatakot pa dyan? Ang mundo ngayon, restless. Hello? Restless ang mundo. Alam mo ba, lahat ay gustong guluhin ni Satanas. Ano ang ginagamit niya? Kapangyarihan. Itong kapangyarihan na ito ay ginagamit niya at inilagay niya ito sa lahat ng namumuno ng mga bansa-bansa. At kung sino yung makapangyarihan, yun ang nangunguna. At ano ang ginagamit pa nilang isa? Una, kapangyarihan. Pangalawa, pera. Nagkasundo-sundo sila para yung pera nila pagsamasamahin, maging isa, papalitan yung isa. Gusto nila mas malakas yung isa. Kapangyarihan sa pera. Kapangyarihan sa pera. Kapangyarihan sa pandirigma. Restless ang buong mundo. At ang matindi ngayon, yung technology,
habang tumataas ng tumataas, dati kung ano-anong ginagawa nila, magpapadala ng batalyon ng mga sundalo para lumaban. Sa ibang bansa ngayon, hindi na gano'n ang labanan. Restless ang mundo. Napansin natin, kaya nila eh. Itong COVID, napansin niyo ba? Hindi ko kayo tinatakot. What I'm telling you are facts. Tayo, takot na takot tayo sa personal natin na kung ano-anong personal. Dito sa church, sinuturuan namin kayo, ma-overcome nyo yung takot na yan. Kailangan tanggapin mo si Jesus kasi totoong may labanan. Yung labanan mo sa personal, maliit pa yan. Merong mas matinding labanan. At itong simbahan natin, ito ay place of training ground. Training ground para saan? Lumaban tayo sa spiritual warfare because may labanan. We wrestle not against flesh and blood, but against rulers and principalities of these dark ages. And if you don't know how to fight in the spirit, lagi kang bagsak sa personal mong problema. Hello? Alam mo, meron kami binabantayan na mag-asawa dito, grabing overcomer. Hindi humihinto. Na-stroke. Hindi humihinto. Umuupo, nananalangin. Si Kuya Bonnie. Ito talaga ang mga warrior. Spiritual warfare ang tindi sa kanila. Yung bakanting oras, ando sila nakikinig. Nakikinig, sumasama sa intercession. Bigyan natin ng pansin ito. Hello, church. Pag hanggang ngayon ang labanan mo, nalilito ka pa rin sa sarili mo, ang labanan mo, problema mo sa sarili mo, utang mo, hindi mo kayang harapin ang ibang tao dahil sa mga pinaggagawa mo, naku anak, may nakakatakot na labanan pa dyan. Buti pa, ngayon pa lang, harapin mo na ang lahat ng kinatatakutan mo, isuko mo sa Diyos ang lahat ng kahinaan mo, tutulungan ka niya. At please, pag tinutulungan ka niya, magpatulong ka. Dahil pag hindi ka nagpatulong, walang ibang tutulong sa iyo. Kahit tumira ka pa sa bahay ng pastor. It is not a guarantee. Hindi garantiya yan. Kahit tumira ka pa sa mga mananampalataya, gusto kong sabihin sa inyo, hindi safe place ang tumira sa mga naglilingkod sa Diyos. Ang safe place is the presence of God. Kahit na nakatira ka sa bahay ng pastor, kahit na nakatira ka sa mga lingkod ng Diyos, kung ang ginagawa mo naman ay taliwas sa ginagawa sa kalooban ng Panginoon, hindi pa rin safe yan. Dahil bakit? Pag ikaw ang may dala ng danger na yan, ikaw ay dangerous man. Hello? Yung labanan ninyong mag-asawa, hanggang ngayon hindi kayo nagtatagumpay. Parang mai-office ako mamaya. Hello? Yung labanan na yan, kailangan mapagtagumpayan. Know who this Jesus is. Revelations 19:11, I saw heaven standing open and there before me was a white horse whose rider is called Faithful and True. With justice he judges and wages war. Jesus is coming soon. Dadating siya, for sure. Sa ayaw at sa gusto mo, dadating po siya. Dadating siya, hindi mo pinaghahandaan yung kaluluwa mo. Hindi mo inihanda yung espiritu mo. Ang inihanda mo pa yung kailangan ko, magkapera ako, yumaman ako, nako, pag na-miss mo. Kahit ka pang matalino, kahit na dami mo pang alam, pag hindi mo ibinigay ang buhay mo para maglingkod, walang unlimited access to heaven. Si Jesus, nakilala mo, balita lang. Kaya gusto ko kayo talagang hindi lang i-encourage, kundi gusto kong itanim sa puso, sa isip ninyo, bakit ba tayo pumupunta sa church? Para makilala natin si Jesus. Ang breakthrough ng buhay natin, walang iba kung hindi si Jesus. Sabi ng John 10:11, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Si Jesus lang yun. Pag nakikilala mo, tinanggap mo si Jesus, He came down from heaven. Ibinigay ng Diyos mula sa langit, bumaba. Ang nasa langit, bumaba sa lupa. Sinong abutin para ikaw?
Maraming mga tao, laging gusto nasa itaas, ayaw bumaba. Yun ay mga proudful people. Sa mag-asawa, may kina-counseling kami mag-asawa kagabi. Alam mo, sabi niya, hindi ko maintindihan ba't kami laging nag-aaway. Sasabihin ko sa kanila ng dahilan ba't kayo nag-aaway. Lagi kayo mataas ang pride ninyong dalawa. Ba't di nyo pretuhin yung pride? Bakit ba kayo nag-aaway? Nagkakasundo lang kayo pag gusto nyo magtabi? Nag-aaway kayo pagka meron kayo hindi na didisgusto sa isa't isa? Mali yan. It's wrong. Ang pagkakasundo, hindi dahil gusto nyo magtabi, nagkakasundo kayo dahil gusto nyo ng isang mapayapang pamilya. Gusto nyo ng isang maganda, masaya, a healthy environment, a healthy family. Amen po ba? Bakit ka ba nag-aaway? Alam mo ba, ako inaaway ko si Pastor Dong. Bigay ko sa inyo sikreto ni Pastor Dong. Gusto nyo malaman, mga lalaki? Gusto nyo malaman? Pag si Pastor Dong inaaway ko, hindi niya ako pinapatulan. Ang hirap makipag-away sa nakangiti lang. Ma, ano ba problema mo, ma? May problema ka sa akin, ma. Ayusin ko. Paano mo pang-aawayin yung gustong magpaayos? Pag ayaw magpaayos, aawayin ka talaga niyan. Mas malaki ang kinikita ko, maliit ang kinikita mo. Pangalawang away na naman yan. Huwag kayong laging nag-aaway dahil sa pinagkakakitaan, nagkataon na mas malaki siyang kumita sa iyo. Pagkasunduan ninyo lahat yan. Gusto nyo ng unlimited access to an open heaven, huwag kayong mag-away. Gusto nyo ng limited access, edi mag-away kayo, enjoy, pay later. Pay later, your family will be destroyed. Masisira ang pamilya ninyo. Bakit ba kayo nag-aaway? Hindi ba kayo pa pwedeng batina? Sabihin mo sa katabi mo, batina. Amen po ba? Mas masarap ang laging nagbabati. Alam mo, bumalik kayo doon sa old ancient days na pagtuturo ng mga magulang. Yung mga magulang, pag nag-away ang mga anak, ano pinag-aawayan nyo? Magkasundo na kayo. Pag hindi kayo nagkasundo, pareho kayo papaluin. Hello? Sa halip na, alam mo, nag-aaway, nagtatalikuran. Back to back. Na-miss ninyo ang maraming tulog. Ang sarap sana ng tulog ninyo eh. Ang nangyari, sleepless nights. Horror night. Alam mo ba, pag lagi kayo nag-aaway, dahil nyo pang nanood ng horror movie. Tahimik. Yung mga anak, pagka nadala-dala nyo lagi sa problema sa magulang, ang dala-dala nyo horror. Problema sa pamilya. Anak, kailangan ito pa lang, mas settled na natin. Maraming mga mananampalataya. Am I talking to Christians? Kinakausap ko ba lahat ng mga tumanggap kay Jesus? Ang tumanggap kay Jesus, abante ng abante. Hindi atras ng atras. Alam mo, abante ka ng abante, atras ka ng atras, hindi mo alam, untog ka na. Hindi mo alam, atras ka ng atras, bangin ka na. Samantalang kapag abante ka ng abante, kahit na may problema, di bumangon ka. Pag nadapa ka, di tumayo ka. Pag nalugmok ka, di. Kaya may brother's keeper. Napakahalaga ng church. May pamilya ka sa simbahan. Kung napagalitan ka ng nanay mo, edi pumunta ka sa kapatid mo, umiyak ka sa kanya. Alam mo ba yun, si Pastora May, lagi niya ako tinitira. Sasabihin mo naman, wag mo na sabihin, oo nga. Inayunan mo pa siya, ha? Wrong! Sasabihin mo sa kanya, magpasalamat ka kasi napansin ka. Ang grasya ni Pastora May, mambanat, mambunot, mambakbak. Mabubuo ka pag uwi mo. Amen? Eh hindi, inayunan mo pa eh. Sasabihin mo pa, buti nga. Alam mo, iwanan na natin yung pastora na yan. Anak, hindi ka mabubuo. Hindi kayo mabubuo. Kailangan natin ang magbubuo. Kahapon may kausap kami, ay grabe. Nakita ko kung paano nag-operate yung grasya namin mag-asawa. Sabi niya sa akin, Pastora, alam mo ba, nung kinausap mo ako, inuga mo ako eh. Nung kinausap ako ni Pastor Dong, napalutang niya yung inuga mo. At kahapon, hindi naman namin alam na gano'n ang senaryo niya. Nung kausap namin na siyang mag-asawa, alam mo ba ang nangyari?
Yung inuga ko na palutang, inilagay sa harapan, ngayon nananalangin siya sa solusyon dahil lumabas na yung problema niya, hindi na niya bahagi. Hindi mo ba alam yung problema mo na bahagi mo, nakatago sa loob ng pagkatao mo? Tago ka ng tago, tago ka ng tago, hanggang hindi mo alam, nakatago ka na ng lubusan. Hindi mo alam anong gagawin mo. Pag yan ay itinago mo kasi wala kang mapagsabihan. Kami ang pastor, nakikita namin kayong lahat, kahit mga bago pa kayo. Pinapayag ng Diyos yan. Minsan, kinausap ko siya, anak, ano ba ang plano mo? Inuga ko daw siya. Inuga, natatakot. Pero natuwa siya dahil nauga. Sumunod, nabigyan siya ng pansin ni Pastor Dong. Yung inuga, napalutang. Ibig sabihin yung nauga, magandang nauga. Bakit yung nakatago, ilalabas mo yan? Kaysa nakatago, nakasemento na sa pagkatao mo, anak, di ka makakalaya dyan. Ngayon, malaya siya. Kanina pinapanood ko siya, wow, malayang-malaya ang espiritu niya. Amen po ba? Kilanlin ninyo, sino ba to si Jesus? The unlimited access. Sayang naman na nagpupunta tayo sa church, tapos kung ano tinatago natin sa sarili natin, masarap maglingkod ng malaya. Malayang sumigaw. Malayang sumayaw. Malayang lumundag. Walang lumulundag. Masarap kayo malaya. Sabihin mo sa katabi, masarap malaya. At si Jesus ang nagpalaya sa akin. Kaya ako ng ganito dahil si Jesus ang nagpalaya sa akin. He is the great high priest. He is the great high priest. Alam mo, 50 to eh. Na tinype ni Ria. Hindi ko mababasa yung topic ko. Dali lang patalastas. Sabi ko ay pastor siya na. Sabi niya, hindi. Sige, tuloy ng tuloy. Sunod na sunod. Si Jesus, He is the Emmanuel. She will give birth to a son and will call him Emmanuel, which means God with us. Sabihin mo sa katay mo, Emmanuel, God with us. God with us, susi sa open heaven. Ang susi sa open heaven, si Jesus. Amen po ba? Si Jesus ang susi sa open heaven. Hallelujah. Pinagpala tayong lahat. He is the light of the world. Pag si Jesus ay nasa sa iyo, sabi ng John 8:12, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Alam mo ba, ang mga taong may Kristo, kahit na may problema sila, nakakapagbigay pa rin sila ng liwanag sa iba. Meron ulit akong panibagong natutunan. Kung ano ang napagtagumpayan mo, yan ang kalakasan ng Diyos sa iyo. I repeat, ang napagtagumpayan mo, kalakasan ng Diyos sa buhay mo. At ang kalakasan ng Diyos sa buhay mo, magpapalaya sa mga tao. Wow! Hallelujah! Pag ang napagtagumpayan mo ay kabiguan ng pag-ibig, napagtagumpayan mo yan. Kalakasan ng Diyos, yung tagumpay. Pag may lumapit sa iyo, nagpa-counseling sa iyo, sabihin mo, pag-ibig lang yan. Gusto mong magkaroon ng paginabang ang iyong pag-ibig? Magbayad ka ng pag-ibig. Bukas may bahay ka. Buti pa yung nagbabayad ng pag-ibig housing, may pakinabang. Yung pag-ibig mo, nabigay ka ng bigay, dukot ka ng dukot, inaway ka pa, pinalitan ka pa, wala nang pag-ibig. Gusto mong may pakinabang ang pag-ibig, magbayad ka ng pag-ibig. Hindi ko pinapromote yung pag-ibig. Ang gusto ko ipakita sa inyo yung benepisyong idudulot ng tamang pag-ibig. Pagka may benepisyong idudulot ang tamang pag-ibig, gusto kong sabihin sa iyo, nakangiti ka bukas. Hello? Ang napagtagumpayan mo, kalakasan ng Diyos sa buhay mo, at magpapalaya ka ng ibang tao.
Pag ikaw ay nakalaya, ang dami mong palalayain. Alam mo ba itong si Josephine, itong batang babaeng ito? Ito siya, si Josephine, hindi ko alam, si Gatok. Hindi ko alam. Akala ko graduate siya ng high school o nag-college. Yung pala, grade 6 lang inabot. Napagtuunan ko lang siya ng pansin minsan sa opisina. Alam mo ba anong himala? Nakita ko sa kanya last week, grabe ang natanggap niyang regalo. Indescribable gift. Dahil si Jesus tinanggap mo, may indescribable gift. Inaalagaan niya si Mama Minerva na laging nakaupo doon. Si Mama Minerva, mama ni ate, may intercessor namin yan. Ever since, walang ginawa kundi manalangin. Paralyzed na siya. Andun sa bahay. Nang dahil kay Mama Minerva, si Josephine nagkaroon ng trabaho. Kaya si Josephine, sobra niya namang inaalagaan si Mama. Alam mo ba si Mama Minerva ay nakaratay pero hindi mabaho, ang bango-bango. Ang linis-linis. Larawan ni Josephine. Kaya sabi ko, grabe naman itong si Josephine. Hindi niya naman kadugo, pinaglilingkuran niya. Hindi na ito dahil sa pera, madali na siyang sumuko, ang bigat nun eh. Pero alam mo, pinaglingkuran niya ng pinaglingkuran. Nagulat ako isang araw, napagtuunan ko ulit siya ng pansin. Sabi ko sa kanya, mag-aral ka, hindi ka pala nakatapos. Sa isang araw, nakagraduate na siya ng high school. Tama ba, anak? Pinag-aral siya ni Kuyang Marlon at saka ni Ate May. Kagraduate siya ng high school. Itong mabuting balita. Lagi siyang sumasama sa daily life sharing, sa Today's Miracle, sa intercession, etc. Ang mabuting balita, nagulat ako isang araw na pagtuunan ko ng pansin. Intercessor siya. Bigla ko nakita si Elijah saka si Elisha, isinali niyang mantel. Si Mama, hindi halos nakakapagsalita. Pero bakit naging intercessor ang isang nag-aalaga kay Mama? Ibig sabihin, may transference, may impartation. Kaya si Josephine biglang naging intercessor. Palakpakan natin si Jesus. Kung sinong dinidikitan mo, yun ka magiging. Pag ang dinidikitan mo, laging may uling, bukas may uling-uling ka. Pag ang kausap mo laging nagmumura, bukas nagmumura ka na rin. Pag ang kausap mo laging meron naninigarilyo, bukas may TV ka na. Black and white colored TV pa. Kung sinong dinidikitan mo, ganun ka. Hello? Pero pag ang dinidikitan mo, lingkod ng Diyos. Pag ang dinidikitan mo, lingkod ng Diyos, bukas, naglilingkod ka na rin. Ang interpreter ni Pastor Dong na Chinese, naging senior pastor. Interpreter niya na Indonesian, naging senior pastor. Yung bumubuhat kay Pastor Dong, naging mga pastor. Kaya kanina may bago na naman nag-a-apply kay Pastor Dong. Kagabi, sabay niya sa bahay, natulog. Sabi niya, Pastor Dong, sasama ako sa iyo kahit saan. Kanina umaga, tinitignan ko, ay, disqualified to. Hindi pa pwede. Ang aga-aga ko naninermon. Kala ko ba gusto mong maging alalay ni Pastor Dong? Alalay, pabaya ka pa. Hindi pa pwede. Training na, training. Sabi niya, ay opo, mabilis. Alam mo ba, alerto naman siya. Nagulat ako sa kanya. Dahil isang instruction, ang bilis niyang gumalaw. Paggalaw niya, uy, nauna pa sa amin sa church. Pag ikaw ay trainable material ka, nahubog ka, gusto mo talagang magbago, tinanggap mo si Jesus sa buhay mo. Kung ano ang tinanggap ng lingkod ng Diyos, tatanggapin mo din. Amen po ba? Hallelujah. Sabihin mo sa katabi mo, gusto mong tanggapin yung tinanggap ko? Tanungin mo siya. Pag tumabi ka sa abogado, bukas abogado ka na din. Siguraduhin mo lang, huwag kanyang kasuhan ng staffa. Baka mag-check sa accounting yan eh. Check mo nga ako nag-ikaputo. Delikado ka lang pag abogado katabi mo. Unlimited access to heaven. Si Jesus. Philippians 2:9-11, for this reason also God highly exalted him and bestowed on him the name which is above every name, so that at the name of Jesus every knee will bow of those who are in heaven and on earth and under the earth, and that every tongue will confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Ang lahat ay luluhod kay Jesus. Si Satanas, hinabol siya. Tinukso siya. Sabi niya,
Mapapasayo ang lahat ng ito dahil ibinigay sa akin ito ng tatay mo. Alam mo, wala siyang hinihinging pera o ginto. Isa ang hinihingi niya, sambahin mo lang ako. Pero ano sabi ni Jesus? Ha? Ano sagot niya? Ano sagot niya? Sinamba ba niya? Sabi niya, nasusulat. It is written. Nasusulat, ang sasambahin ko lang ay ang aking manlilikha. Nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao. Nasusulat, si Jesus ang lagi niyang kinukot ay nasusulat. Ang sabi ng nasusulat. So ito ay hindi haka-haka, hindi katang-isip. Si Satanas, ang hinahanap niya, lumuhod ka sa kanya. Tanungin mo sarili mo, dati, si Satanas niluluhuran natin. Sinasamba natin. Pero nung nakilala natin si Jesus, nagbago buhay natin. Sino sa inyo dito ang nabago ang buhay nung dumating si Jesus? Kung si Jesus, wala nang iba. Pag tinanggap mo na siya, huwag ka nang atras, abante pa, dire-diretso ka na. Alam mo ba, dahil kay Jesus, meron tayong extreme privilege. We have an extreme privilege because of Christ. He rescued us. Iniligtas niya tayo. He rescued us from darkness. Hinango niya tayo mula sa dilim. Dinala niya tayo sa liwanag, sabi ng Colossians 1:13. At sabi ng Romans 5:7, while we were yet sinners, Christ died for us. Makasalanan tayo, namatay siya para sa atin. Nagtatampisaw tayo, namatay siya para sa atin. Ang sarap niyang paglingkuran. Ang sarap niyang mahalin. Christ died for us while we were yet sinners. Ang mabuting balita, dahil sa kanyang ginawa, we can approach from the throne of grace. Makakalapit tayo sa Kanya. Makakalapit tayo sa Panginoong Jesus. Sa Kanyang banal na trono. Amen po ba? We can come to the throne of grace. Mahabagin ang Diyos. Ang Diyos ay hindi katulad ng tao. Ang tao ay malupit. Ang tao, wala ka na, huhubarang ka pa. Wala ka ng pangalan, sisirain pa ang iyong pangalan. Pero sa Diyos, hindi. Hindi ka pagpipiestahan sa Diyos. Ang kapitbahay mo, pagpipiestahan ka niya, pero si Jesus hindi aayusin ka niya. Ang pamilya mo, iiwanan ka na niya. Dahil ang sama-sama na ng ginawa mo, pero pag dumating si Jesus sa buhay mo, babaguhin ka niya. Amen po ba? Ang Diyos noon, ngayon, magpakailanman ay hindi nagbabago. Gusto kong sabihin sa inyong lahat, we have this extreme privilege because of Christ, the great high priest. We can approach to the throne of grace. God is merciful. God is forgiving. Ano ngayon ang ating gagawin? What is our response? Serve God. Paglingkuran natin siya. Yung lahat ng mga nagpabaptized, magpaglingkuran natin siya. Bakit napakahalaga na bago kayo mag-serve ay maibaptize kayo sa tubig? Kasi ganun ang ginawa ni Jesus bago siya pumunta sa kanyang ministry outside. Sinunod niya muna ito, water baptism. It's a public declaration. Sinasabi niya, it's a public declaration na sinasabi niya, I am obeying my God. And who are we not to obey Him? Are we more than Him? If we are not more than Him, then why don't we obey? Ba't tayo natatakot na magpabaptize? Anak, ang sarap kaya magpabaptize. I'm really encouraging you. Open heaven. Unlimited access. Unlimited access pag ang salita ng Diyos ay ating naisa sa buhay. Serve God with conviction. Kaya ko sinasabi, i-research nyo lahat ito yung pangalan ni Jesus.
Kilanlin natin siya. Alam niyo po ba bakit? Dahil pag nakilala natin siya, naalala niyo ba yung tinuro na nakalaan ni Pastor Dong? Ang belief, ikaw ang humahawak. Yung conviction, ikaw ang hinahawakan. Hello? Yung belief, hinahawakan mo. Dito ako namatay, dito ako pinanganak, dito ako mamamatay. Yun ang belief. Hinahawakan mo. Pero yung conviction, iba, si Jesus. Yung paniniwala mo kay Jesus. Yun ang maliwanag na conviction. Yung may conviction, yun ang may divine encounter. Yun ang may divine exchange from old life to new life. Yun ang may divine provision from God. Yun ang maliwanag na may open heaven. Yung mga tao, sinabi mo, tinanggap mo si Jesus, pero pagka hindi ka gumagawa ng sakripisyo sa sarili mo para ka mabago, hindi ka magbabago. Hello? Itong mga kabataan, nalilito ko sa kanila, lalo yung mga lalaki, ba't kaya sila nakahikaw? Tanong ko din sa kanila yan eh. Hindi ko alam kung kaya nila ako sagutin. Bakit ka nalilito? Pag wala kang ginagawa, you have to do something. May resolution na tinatawag. You have to resolve yourself in the eyes of God. Meron kang resolve, may resolution. Maganda yan, anak. Umuupo ka tuwing linggo, nakikinig ka ng salita ng Diyos, pero kailangan merong nababago sa iyo. Kaya sinasabi ng kanta, binabago ako araw-araw, binabago mo ako araw-araw. Patayin ang lumang buhay, mabago ang sarili. Amen po ba? Huwag tayong pumupunta sa church, lakad tayo ng lakad, para kayong politician. Walang honor and respect. Nandito kayo sa loob ng church, may nangangaral, ang hawak ninyo cellphone, naglalaro kayo. Where is your honor? Where is your respect? Andito kayo sa loob ng church, nagkukwentuhan kayo, ang pinag-uusapan salita ng Diyos. Where is your honor? Where is your respect? Respect begets respect. Honor begets honor. Ang pinag-uusapan si Jesus, ang iniisip mo, yung problema mo, sinasabi ko na nga sa iyo, yung solusyon sa problema mo, meron pa bang masihigit kay Jesus? The best place to go is church. Hindi ko maalala kung saan sa Bible yun eh. Nakalagay doon na mas masarap tumira sa bahay ng Diyos. Nabasa ko yun eh. Saan yung pastor doon? Kaysa ang magtira sa labas. Mas masarap na nandirito sa bahay ng Panginoon. Bakit? Ang sarap niyang paglingkuran. Ikaw nga naman, hinubaran ka na sa labas. Ikaw nga naman, wala ka ng pag-asa. Ikaw nga naman, tinalikuran ka na ng iyong mga anak. Ikaw nga naman, iniwanan ka na, pumunta ka sa church, iniwanan ka ng pamilya mo, bigla ka nagkaroon dito ng kapatid, nagkaroon ka ng pamilya. Dati wala ka ng pag-asa, adik ka na, pagdating dito, nabago ang buhay mo, may ginawa ang Diyos sa iyo. Dati, ang tamad mo magtaas ng kamay, ngayon nagtataas ka na ng kamay. Nag-iba ka na. Dati ikaw ay palamura, ngayon nag-worship ka na. Sinasabi mo, mas masarap palang mag-worship kaysa magmura. Mas masarap palang mag-praise the Lord kaysa erase the Lord. Mas masarap palang maglingkod kaysa pinaglilingkuran. Dito sa loob ng simbahan, yung mga kabataan, hindi nagliligpit ng pinagkainan sa bahay. Pumunta kayo dito, tuturuan ko kayo, maghugas kayo sa kusina. Subukan nyo, wag maghugas. Dito sa simbahan, tuturuan namin kayo, yung hindi nyo natututunan sa bahay, ituturo namin sa inyo. Yung hindi na kayang ituro ng magulang ninyo, dito sa simbahan, ituturo namin sa inyo. Ito ang pamilya. Ang sarap maglingkod kay Jesus. Our response is to serve God with conviction. Our response is to serve God with enthusiasm. Yung kasigasigan. Masigasig ka na pumunta sa church, ang aga pa, naliligo ka na, hindi ka na ginigising. Alam mo ba, nakakahiya, katanda mo na ginigising ka pa. Alin na gusto nyo? Nagigising pa kayo o tulog na lang kayo na tulog? Gusto nyo, pray ko kayo na huwag na kayo magising? Para mabawasan ang problema ng mga magulang nyo. Gusto niya pala natulugan eh. O, paglabas mo, pumunta ka na school, dalhin mo lagi higaan mo. Ewan ko lang kung anong tawag sa'yo dyan.
Anak, ang simple lang naman ng buhay, ba't nyo ginagawang komplikado? Ang simple lang ng buhay. Dito sa loob ng simbahan, ito ang ituturo natin. Hindi ko kasi siya pa pwedeng iwasan na hindi sabihin. Kailangan sabihin kasi ang simbahan, pagtuturo ito sa pamilya. Amen po ba? Unlimited access, serve with enthusiasm. Huwag lang tayong masigasig, makipagbarkada, huwag masigasig, magkwentuhan ng buhay na may buhay. Huwag lang masigasig sa pag-aaral sa labas, pero sa pag-aaral sa magulang, ayaw mong matuto. Wrong! Anak, isipin niyo mga magulang ninyo, ang tsatsaga, nakaupo, nag-aaral dito. May narating na sila, ikaw wala ka pang nararating. Yun nga pinagtataka ko, wala ka pang nararating, pero parang lahi na ng narating mo. Parang hindi ko pa nga nakita, hindi ka pa nga nakaka-1-8 sa pinupuntahan ng magulang mo. Hindi mo nga pa nga napupuntahan niya. Hindi mo pa nasasakyan yung sinasakyan niya. Hindi mo pa nakakausap yung nakausap niya. Gusto kong sabihin sa inyo, ang mga magulang ninyo, kami mga magulang nyo, matitinding mga demonyo nilabanan namin nun. Kaya ayaw namin na harapin ninyo sila. Kasi munti kami natalo ng demonyo eh. Tama, mali. Matitindi ang mga labanan namin, hindi nyo kakayanin yung dinaanan naming labanan. Kaya itinuturo namin sa inyo, less effort, maximum impact. Kaya itinuturo namin sa inyo, shortcut. Pag hindi kayo natuto, long cut. Merong isang nanay dito, walang ginawa kundi iyakan yung kanyang anak na engineer. Ang tigas ng ulo, ipinapanalangin ilang beses, pupunta sa church, hindi pupunta hanggang hindi na lang nagpunta. Samantalang yan ay dating kumakanta sa simbahan, doon sa kanila. Alam mo, sa sobrang tigas ng ulo, nakapag-asawa ng unbeliever. At napag-asawa niyang unbeliever, punong-puno ng galit, hinanakit, sama ng loob. Hindi believer, hindi mananampalataya. Dahil ganun ang napangasawa niya, dumating ang isang araw, nagalit siya, sa sobrang galit niya, may dala siyang kutsilyo, gusto niyang pumatay. At ang matindi, nag-away sila, mas kinampihan niya yung kanyang asawa kaysa sa kanyang nanay. Samantalang yung nanay, dinadala siya sa tamang buhay. Pinili niya ang lumang buhay. Ano ngayon ang kalagayan niya? Kakalungkot. Nakakalungkot. Naririnig ko yun, naiyak ako. Nalulungkot ako. Ang tigas ng ulo Hindi matuto. Tinuturuan, ayaw makinig. Ngayon nagtatampisaw sa kasalanan. Ngayon mas pinili ang mali. Pinili niya pa rin yung mali. Alam mo ba't niya pinili yun? Dahil hindi niya alam anong pipiliin niya. Wala siyang salita ng Diyos. Ang lungkot sa magulang. Ang hirap. Pag ganyan ang naririnig ko, kaya, huwag kayo lang masigasig. Kaibiganin yung gusto nyo kaibiganin sa labas. Tinuturuan namin kayo, anak, huwag yan. Mapapahamak kayo dyan. Dito tayo, mga anak, mabubuo tayo. Dito sa loob ng simbahan, ang dami nating savings. Ano yun? Eternal life. Ano yun? Treasures from heaven, ibibigay sa iyo. Ano yung benepisyo natin sa loob ng simbahan? Kapayapaan. Ano yung benepisyo natin? Kapahingahan. Ano yung benepisyo natin? Nakakakain tayo ng sariwang pagkain. Ano yung benepisyo natin? Nakakainom tayo ng malinis na tubig ng buhay. Ano yung benepisyo natin? Yung madilim, lumiliwanag. Ano yung benepisyo natin pag tayo'y nasa simbahan? Yung takot natin, binibigyan tayo ng panibagong lakas ng Diyos para harapin ang anumang takot at mga pangamba sa buhay. Ang sarap maglingkod. Naalala ko si Ria. Si Ria, batang-bata, natanggap niya sa puso niya ang kanyang paglilingkod. Naglingkod siya. Pinayagan na siya ng tatay niya, sige anak, maglingkod ka, sabi ng tatay niya. Bandang huli, sabi niya, Ria, dahil yung tatay niya ay laging nasa ospitalan, sabi niya, anak, kailangan natin ng pera, magtrabaho ka kay si Ria, nagtrabaho ulit. Pero during ng pandemic, dumating ulit kay Ria yung calling ng Diyos. Sabi niya, pa, sabi ng Panginoon sa akin, maglilingkod talaga ako sa Kanya. Magre-resign ako sa trabaho ko. Nagtatrabaho si Ria sa isang nagbebenta ng mga sasakyan. Yung tatay ni Ria, may sakit.
7 years na dinadialysis. Hindi alam ni Ria, yung tatay niya kinausap din ng Diyos. At yung tatay niya, kinausap kami mag-asawa, Pastor Dong, ang anak ko, gusto nang maglingkod. Babalik ko siya sa inyo. Binigay sa amin si Ria. Kasama namin araw at gabi sa daily life sharing. Araw at gabi, nasa bahay. Alam mo anong gantimpala? Si Ria, yung tatay niya, bago namatay, sabi niya sa amin, Pastor, ang anak ko, ang mga anak ko, anak mo sila. Ang asawa ko, pinagkakatiwala ko sila sa iyo, ang aking mag-iina. Nalugi ba sila? Nagpakamagulang kami sa kanila. Nakita namin nung nagbigay si Ria ng buhay niya sa Panginoon. Grabe yung ginawa ng Diyos sa kanila. Grabe yung benepisyo ng paglilingkod nila. Nagutom ba sila? Matindi kaya ang pinagdaanan nila, pinatira na lang sila sa bahay ng kanilang kamag-anak. Ang hirap ng pinagdaanan, pero nanatili, naglingkod ng tapat. Nagulat ako si May, grabe yung grasya ng Panginoon sa buhay niya. Yung children's church natin, halos 100 ng bata. Si Ria, nakakadalawang Saturday pa lang, yung mga kabataan, nasa 40 na. Grabe yung katapatan ng paglilingkod. Yung nanay niya, na-approve ang visa, pupunta na ng Japan. At sinasabi ni Ria, Pastora, magkakaroon na tayo ng The Hub of Christ Japan. Sabi ko, paano kayo mangyayari yon? Kasi si Sally na-approve yung visa niya, papunta ng Japan. 3 buwan siya doon. Paglingkuran mo si Jesus, hindi ka lugi. Ba't ka ba natatakot maglingkod? Dahil mawawalan ka? Ito yung sinasabi ko sa mga anak ko eh. Bakit ba kayo iniisip nyo lagi magkaroon ng pera? Kami ba ng papa ninyo? Ganyan ang ginawa? Hindi. Inuna namin ang Diyos. Pag inuna mo ang Diyos, lahat ng bagay ay isusunod na lamang. Ang sarap paglingkuran. Serve God with enthusiasm. Maging masigasig. Salamat kaninang umaga, 6:00, nandito na sila Ria Alfilier, nasa prayer intercession na sila. Si Pastora Chena, sagap niya sa spirit niya itong 24/7 na ito. Kasi grabe yung kasigasigan. Gusto kong sabihin sa inyo, may eternal reward, may treasures from heaven, may indescribable gift na ibibigay ang Panginoon. Paglingkuran mo siya. Anak, makikooperate kaya kayo? Makikooperate kaya kayo? Nagbubuo kami, sama-sama tayong magbuo. Kayong mag-asawa, wala nang dahilan para kayo mag-away. Magbuo ng magbuo. Yung mga pride at ego, prituhin nyo na yan. Huwag nyo kainin. Mataas ang kolesterol. Si Jesus bumaba. Yan. Andun na siya, bumaba pa siya. Isipin mo, hindi siya nagkasala, binigay yung buhay niya sa'yo at sa akin. Yung cross na yan, sa tabi lang siya. Hindi niyo ba alam, yun ay nagpapaalala sa atin nang tinanggap natin na si Jesus Christ na ipako sa cross. Hindi siya nagkasala, tayo nagkasala. Isipin mo, habang tayo nagkakasala, sabi ng Biblia, siya ay ipinako sa cross. May nagbayad para sa ating kasalanan. Wala akong nakikitang dahilan para hindi natin siya paglingkuran. Serve God with conviction. Maging masigasig. May confidence ka. Bakit ka may confidence? Kasi kilala mo si Jesus. Hindi siya sa balita lang. Gusto niyo mabago ang buhay ninyo? Participate. Cooperate. Do not be proud of your old life. There's nothing to be proud of. Si Satanas siya ang may-ari na ito, mundo. Inaalok niya kay Jesus. Bakit niya kukunin ito? Hindi naman ito ang kanyang bahay. Heaven is His throne. Earth is His footstool. He is the creator of heaven and earth. Anong hinahanap natin? I cannot see any reason not to serve Him. Lahat ng disconnected,
They don't want to serve. Do you want to see people who are disconnected with Christ? Ang lungkot nila. Hindi sila nakikikwentuhan sa kapwa mananampalataya. They hide themselves. Yung mga disconnected na tao, pinangahawakan nila yung ano man ang meron sa kanila. Hindi sila nangahawak sa pangako ng Diyos. Ang sarap mahalin ni Jesus kasi alam mo bakit? Naghanda siya ng bahay doon. Naghanda siya ng room. Ang sarap mangarap, magkaroon tayo ng malaking simbahan. Mangyayari ito pag nagsama-sama tayo. Kahapon, kausap namin yung worship team. Sabi namin sa kanila, anak, hindi tayo pwedeng disconnected. Kailangan mga anak, connected tayo sa isa't isa. Kasi we worship God. We come to His throne of grace. We have to be connected with Him. And the only password is Jesus, no more, no less. Wala nang iba. Wala nang iba. Ang sarap niyang paglingkuran. Ang sarap niyang mahalin. Hindi na nakatago. Hayag na. Ang password, unlimited access, is Christ.